DOHC. A. Koso times Koso. koso. Soko. Osok. Top gear. And so, what is up mga kamods? Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi, anumang oras mo pinapanood to. Ako pala si Mong ng MochiWorks. Ayos! Ayan, ang pag-uusapan natin ngayon o kahit papano, ang ituturo namin ay paano ba namin binibuild ang hybrid setup ng Mio i125 or same engine ng M3 o Mio i or Mio Sol i125 para gawin nating 4-valve liquid-cooled setup. Ayos! Ang ituturo natin dito ay hindi yung procedure na isa-isa or yung paano i-build ang Mio i gagawing 4-valve. Ang tuturo lang natin dito is yung process o yung technique kung paano siya gawing hybrid setup at gagamit tayo ng pyesa ng Mio Sporty para ma-build nating 4-valve at liquid-cooled ang isang Mio i or M3 or Mio Sol i. Or pwede rin naman yan sa mga Fazio or same specification ng engine ng isang M3. So ito na mga kamods, i-walkthrough ko kayo yung mga nilagay namin dito sa Mio i125 para gawin naming 4-valve hybrid setup. Una, bakit ba tinatawag na hybrid setup? Kasi kung papansinin nyo, yung mga piyesa dito is not originally designed for Mio i125. It's designed for Mio Sporty or Cygnus. Yung mga Cygnus siya galing. Tinawag siyang hybrid setup kasi pinaghalo natin yung pyesa ng ibang DNA o ibang, syempre related ni Yamaha pa rin naman siya, ibang pyesa na motor o galing sa Mio Sporty at kinabit natin dito sa Mio i125. So, ayun. Unahin na muna natin sa kitang-kita na head. 4-valve head yan, brand niya is JVT. Ayan, nakatatak JVT. Roller type yung mismong cam niya at yung cam naman niya is designed by us, which is MTT camshaft or yung tinatawag naming Mochi Touring Tech. Kami mismong gumawa ng cam na yan para sa design o sa specification na gagawin naming touring spec na 4-valve na Mio i125. Again, itong setup na to is 218cc. Paano ba naging 218cc yan? Ang ginawa namin dyan is plus 9.5 yung rad niya. Yung rad nito is JVT, which is yung code niya is 1535103 or plus 9.5 yung rad niya. Yan. Tapos, pinalitan namin ng pin, which is pin 3. Kaya kung titignan natin, nakakalang siya ng 6mm na base plate. Conversion plate yan. Bakit natin conversion plate? Kasi hindi tutugma yung mismong tornilyohan niya for M3. Meron siyang singaw o yung parang awang. May space siya dito sa may parteng chain part. Kaya naglagay tayo ng conversion plate para matakpan yun at fix siya na lumapat sa mismong crankcase ng Mio i para makagamit tayo ng Mio Sporty na black. Bali, yung segunyal ito is made by PKB, Kenneth Paul Esteban sa San Manuel Isabela. Siya na rin yung nag-balance. Kaya kung titignan natin, walang ka-vibrate kasi sukat lahat yan hanggang sa mismong pabigat niya o yung counterweight niya. Yung, bali, ang total ng crank nito is plus 6. Okay, ulitin natin ang ginawa namin dyan. Nagpalit kami ng rad para makagamit ng pang Mio Sporty na black. Kasi yung wrist pin niya is size 15. Yung mismo sa piston niya, yung wrist pin. Size 15 kasi yan. Kaya kailangan natin magpalit ng rad para humaba rin siya at makagamit tayo ng plus 6. Mas mahaba na ngayon yung total stroke nito. Kaya nakuha natin yung 218cc. Tapos yung black naman niya is JVT 66. Forged piston, black ito, profiled by us, MochiWorks. Tapos, ayan, yung makikita dito. Yung makikita lang muna. Ayan. Yung inclusion ng head is, kapag bibili nyo yan, is kasama na yung cam. Yung cam, nire-grind namin yan for specification para sa mismong specs namin. Tapos, yung cover nito, porting siya na 3.5 ata. Tapos, yung head naman is 16,500 or 17,000 kasama yung shipping niya. Tapos yung black naman is around 10,000 namin nakuha. Tapos yung dito sa segunyal, ito ang gusto nyong gawin o sa setup na balak nyo sa mismong Mio i125 nyo is gagamit lang kayo ng plus 9.5 or equivalent of 103 yung yung mismong haba ng rad. Tapos pin 3 para maging plus 6. Ito. Tapos water cooled setup na rin siya.
Ayan, kita naman natin yung mismong hose niyan papunta dito sa radiator niya. Radiator, we are using TWPO radiator, tapos meron na rin siyang fan. Pero itong fan na to is hindi siya auto, kundi meron siyang switch. Yun kasi yung preferred ng customer natin na on-off switch ang gawin namin dito sa fan. Pero ang original yung ginagawa namin dito is auto fan. Ibig sabihin nun, once na-detect niya yung mismong sensor na mainit na, is mag-auto on to, at kapag lumamig naman ng radiator, is mag-off siya. Tapos, sa baba naman tayo titingin, is naka-Bosch water pump naman ito, na nagkakahalaga ng 4.5 at ang kuha namin. Actually, itong setup na to is umabot kami ng around 5 months. Bakit ang tagal naman? Ayan. Bakit napakatagal naman para buuin tong setup na to at umabot tayo ng 5 months? Yan. 5 months dahil meron pa kaming mga pending na mga customer na kailangan tapusin. Medyo malayo-layo siya kaya minabuti namin na pinaiwan na lang at isa-isahin namin ibilhin muna yung mga pyesa. Kaya ma-advise ko sa inyo, kung may balak kayong magpakarga sa amin, is schedule muna natin ng maayos at dapat meron na yung mga pyesa, pwedeng dalhin yung mga pyesa or advisean namin kayo ng mga bibiling pyesa or sa amin nyo na lang kunin lahat ng mga pyesa para mabigyan namin kayo ng warranty. Actually, dumating tong unit na to is wasak o masabi natin sabog sa dati niyang setup. Wala naman tayong masabi dun sa last na gumawa, kundi meron lang mga napansin kaming mga off sa mismong sukat. Yan. Kung mali talaga yung sukat nyo, is talagang dun talaga pupunta yung mismong makina nyo. Iwasan natin yan kung tama yung mga pyesa o yung pyesa is hindi substandard at tama yung pagkagawa o yung sukat ng mismong setup. Ayan, kaya inuulit ko yung kailangan nyo yung sukatin yung compression, tapos yung mismong deck niya, lahat-lahat yan. Kaya kapag magbibuild tayo ng mismong makina, is hindi siya one day lang. Ayan, kung one day lang at ganito yung setup nyo, siguro sa malamang one day lang din yung tatagal ng mismong pyesa. Ayan, hindi ko naman sinasabi na hindi dahil mabilis masira at matagal masira. Wala doon yung point ko. Ang point lang natin is dapat bigyan nyo ng oras para makuha yung tamang sukat o yung specification na kailangan natin na gusto nyong gawin sa inyong mga motor. Pansin nyo sa mga post ko, may tinatawag kaming tour test. Tinutour namin para matest yung mismong makina bago ibalik sa customer. Hindi naman siya hard maintenance o napakahirap i-maintenance ang kargado. Sabi natin 59 to 63, 65, 66, 69, and so on is same pa rin na change oil lang yung maintenance niya. Yan. Basta tama yung gawa. O, di ba? Ayos! Sunod, tignan naman natin sa may U-box niya, utility box. Ayan. Mapapansin nyo, naka-downdraft siya na throttle body, pang Sniper 150 naman yan. Tapos yung TPS sensor is converted na yung wiring niya para magamit natin sa M3. Madali na lang naman yan, color coding naman yan. Tapos yung ECU niya is Spitzbike pang M3. Size naman ng throttle body niya is size 36 UMA. UMA naman ang brand ng kanyang throttle body. Tapos injector na nilagay namin is 180cc. So, sa mga magtatanong, bakit 180cc yung injector samantalang yung whole engine setup is 218cc? Okay. Yung cc po sa mismong injector natin is hindi designated into displacement. Ang ibig sabihin ng cc is yung capacity niya o yung dami na binubuga ng injector. 180 ml sabihin na lang natin. Pero yung nakalagay dyan is cc. Kasi kapag sa mga syringe, kung titingnan nyo, yung mga pang-injection, ang nakalagay doon kapag binibili natin is cc. Ayan. For example lang, para magets nyo. Hindi ibig sabihin na 180cc yung injector nyo, 180cc rin yung mismong makina nyo. Ayan, magkaiba po yung displacement ng ating makina sa mismong gagamitin ng injector. Tapos, programmable ECU. Nakita nyo naman sa video na tinuro natin gamit yung mismong Spitzbike programmable ECU niya na meron siyang 4 na modes. So, yan. Paano ba namin kinabit ang pang Mio Sporty sa M3? Pasok ba yung head? Pasok ba yung block? The answer is no. May conversion po dito na ginagawa.
Ang conversion na ginagawa rito ay sisirain nyo yung block. Not necessary naman na the word is sisirain or ibig sabihin is i-convert natin. Bakit? Kasi yung mismong stud nito ay hindi tugma sa pang sporty. Mas maluwag ang sporty kumpara sa M3. Pero, pwede naman kayong gumamit ng stock block ng M3 tapos gagamitan nyo ng pang sporty na head. Pwede yon, wala nang conversion yon. Pero, medyo buka nga lang ng konti dito at hindi nyo may tuturnilyo sa mismong gilid na tornilyohan niya. Pero kapag gagamit kayo ng pang Mio Sporty, is kailangan nyo ng base plate. Bakit kinakailangan ng base plate? Kasi hindi lalatag yung mismong mga tornilyohan niya, yung mga butas niya, o yung sa mismong block, hindi pantay yan sa mismong crank case ng Mio i125. Ngayon, kapag kinabit nyo, directly na ganun ang gagawin nyo, is mapapansin nyo, may ganito. Meron siyang part na singaw o may part na hindi lalatagan yung block at dun tatagas yung oil. Ang purpose ng base plate is para lalapat siya at fit na fit yung lalatagan ng block into crankcase. Kaya kailangan nyo rin gumamit ng mag-upstroke para makagamit kayo ng makapal na kalang at para hindi magtagas. Tapos sa block naman, isang gagawin nyo doon, yung mismong tornilyohan nung apat na yon is lalakyan nyo. Babarinahin nyo yan ng 10mm para magkaroon siya ng ganito, space. Space. Ayan, papakita ko na lang kung ano itsura niya. Para magkaroon ng space para mag-fit yung mismong stud niya. Ito yung mga kamods, kuha na lang ako ng explanation dito. Ito naman 66 din to na next setup natin. Halos madami po kaming ginagawa dito ng mga Mio na 66. Bale yung next point ko doon is ito. Kasi ang M3 is originally yung tornilyohan nila is dito lalatag. Yan, dito. Kaya kapag kinabit nyo, puwersa nyo kakabit, yung stud nyo is gaganito. Para hindi ganyan na mangyari, is uukay nyo rito. Or pwede nyo barinahin na lang ng 10mm yan. Pero dito dapat ang tama niya. Ito. Tatanggalin nyo din yung pinakalock niyan. O yung paglagay ng dowel, tatanggalin nyo na rin yan. Yan. Dito yung mga babarinahin nyo. Para may pasok nyo yung sporty sa mismong M3. Yun. Tapos, yung base plate naman, kapag ito yung kakabit nyo, is merong tagas dito. Parte. Ay tsura niya. Yan. May butas dyan. Ang purpose ng base plate, para matakpan yung mismong lalatagan niya sa mismong crankcase. Yan. Tapos sa head naman, no conversion na doon, lalagay nyo lang. Tapos kung ang next na tanong is gagamitan nyo pa rin ba ng dowel? No, hindi na po namin nilagyan ng dowel kasi hindi nyo maituturnilyo o hindi malalagay yung mismong stud na meron yung dowel. Ang next na tanong naman, hindi kaya siya gagalaw? No, hindi po siya gagalaw. At dapat ma-measure nyo muna yung pestuhan ni mismong block sa head. Dapat pantay na pantay. Kaya minimal na konting mali lang ng uka nyo dito is pwedeng tatagas po yung block nyo. Conversion po ito. Pwede po yung gumamit ng block ng Mio Sporty pero kailangan nyo conversion. Or pwede kayong gumamit ng block ng mismong M3 tapos yung head niya is pang Mio Sporty. No conversion naman doon. Pero, yun nga lang, yung gusto kasi ni customer is water cooled. Wala po kasing water cooled for M3. Ang pwedeng mangyari is babalutan natin ng block, yung stock block ng M3 para magawa nating water cooled. Pero, ang gusto ni customer is whole setup o whole na pyesa ng Sporty isikabit na lang natin sa M3. Ayan yung conversion para makagamit kayo ng pang Mio Sporty at maikabit sa Mio i125. Ano pa yung next na mga conversion na ginawa natin sa block? Okay, yung upper and lower chain guide naman pala, isang gamit namin yung standard pa rin niya, yung nakakabit sa M3. Pero mapapansin nyo, kailangan yung lakihan rito. Tatabasan nyo yan dito. Kasi tatama yung mismong upper chain guide sa mismong block dito. Ayan dito niya. Lalakihan nyo dyan, ukahin nyo dyan, ipoport nyo yan para pumasok at free wheel siya na up and down yung mismong upper chain guide. Tapos yung lower chain guide naman is dahil nakakalang na rin siya, is kailangan yung laliman to. Bali to, ukain nyo to hanggang dito, around mga 10mm. Para yung mismong end ng lower chain guide is aabot siya sa stopper sa pinakababa ng ating crankcase.
Bali, yun lang yung i-convert nyo sa mismong block ng Mio Sporty. Conversion na gagawin sa Mio Sporty para may kabit sa M3. Tapos yung crank niya, yun na sabi ko nga, kailangan nyo ng rod ng Mio, tapos pin ng Mio, then yun na. Pwede na kayong gumamit ng pyesa ng Mio Sporty para sa M3. Pero, tandaan nyo, dapat yung conversion nyo is tamang-tama at i-measure nyo twice, thrice, fourth, o paulit-ulit para hindi siya masayang. Dahil conversion ito, may tendency na pwede kayong magkamali kung mali yung sukat nyo. Sayang naman kung sakali, di ba? Kaya dapat always measure it 100 times kung po pwede. Sa timing chain naman nito is gumamit kami ng 98 link. Ayan. Tapos yung cam gear naman niya is adjustable timing gear para ma-measure natin at masukat natin yung tamang sentro ng mismong cam at yung mismong sigunyal. Other than that, no conversion na sa mismong gear ng sigunyal. Okay na yan. Tapos kakabitan nyo na lang ng gear ng Mio Sporty. Halos Mio Sporty na yung nakakabit dito. At naiiwan na lang is yung mismong side by side ng bayag ng sigunyal, which is yung right and left ng mismong sigunyal. Pero yung mismong gitna niya, yung pin sa yung rod, palit na yan for Mio Sporty. Tapos yung pipe naman niya is open pipe made by M3. Eto, M3 exhaust. Mochi Chung